Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Kumusta ang ating mga kababayan? Ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig at mga kababayan natin na nandito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sana sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan. Okay? At para naman doon sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At pakishare na rin later on para lumaki ang ating community at marami makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa aking munting channel. Thank you so much. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer, para i-remind ulit ang ating mga manggagawa sa pamahalaan, yung ating mga public servants. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Tuloy-tuloy na po tayo. Itong ating episode for today, i-dedicate natin tungkol dito sa ating parating na election. Ito sa Monday na, May 12. Kaya mga kapatid, mga kababayan, pag-igihan natin ang pagpili sa ating mga kandidato dahil nakasalalay dito ang ikabubuti or ikakasama ng ating pamahalaan. Nakita naman natin dito sa ating mga kasalukuyang officials at of course, ang madalas natin nakikita rito yung sa Kongreso, yung sa lower house at saka sa upper house. At lalong-lalo na dito sa upper house, which is the Senate of the Philippines. Marami tayong napupuna rito na marami tayong iniluklok na mga hindi karapat-dapat. So itong episode na to ay i-dedicate ko tungkol lamang dito sa mga pipiliin nating kandidato or tungkol dito sa parating na eleksyon. Baka naman makatulong po tayo sa pagpili ng ating mga iboboto na congressman, iboboto na party list at iboboto diyan para sa Senado. Of course, naglabas na rin ako ng aking mga kandidato doon sa aking nakaraang episode. Yun yung aking mga choices at kayo, meron din naman kayong freedom to choose your own candidates. But of course, baka lang makatulong tayo para sa pagmumulat doon sa ating mga kababayan na yung iba kasi nadadala. Nadadala lang doon sa kanilang iniidolo, nadadala sa kasikatan ng ibang tao, yung pagpapakyut ng ibang tao. Sana po tapos na tayo sa ganyang klaseng pagpili ng mga iboboto natin dahil napakalaking bagay po na tama ang ilalagay natin diyan sa Senado, ganun na rin diyan sa lower house, sa Kongreso. Kasi nakakapanghinayang mga kapatid, mga kababayan. Gaya na nga ng aking mga previous discussions, may mga nilagay tayo diyan sa Senado, ganun na rin sa Kongreso, sa lower house, na walang qualifications. Again, uulitin ko kung gaano kalaki ang budget na ginagastos natin para sa isang senador. Doon muna tayo mag-focus. Dahil dito mas marami tayong glaring na pagkakamali na nakikita ko na iniluklok natin diyan sa Senado. Isipin nyo na lang, bawat senador, kulang-kulang 300,000 a month ang sweldo.
At ilang milyon ang allowances niyan, mga kapatid, mga kababayan. Napakalaki na whether magkaroon sila ng mga lakad, ng mga conferences, etc., naka-fix dyan yung allowances nila. Meron silang freedom. Paano nilang gagamitin yung pondo na yan? Ang laki po, umaabot ng 100 milyon mahigit o more or less 90 to 100 plus million a year kada senador. Ganun po kalaki ang expenses ang ginagastos ng mamamayang Pilipino, ng gobyerno para sa mga senador na yan. Pagkatapos makikita natin na walang ginagawa, paupo-upo, pamerye-merienda, at ang iba hindi nga nagpapakita yan sa mga hearing-hearing na yan. Ang iba naman nagpapakita sa hearing pero walang contribution. Walang naitutulong. Ibig sabihin yan, mga kapatid, mga kababayan, yung ginagastos natin sa kanila hindi nasusulit. Marami tayong inupo dyan na patinga-tingala, sabi ko nga, patinga-tingala lang sa kisame. Pakain-kain lang ng merienda. Pag nagsalita, magpapakyut lang. Mga kapatid, mga kababayan, sayang ang pera kung ganyan ang ganyan ang mga ilalagay natin dyan. Kaya sinasabi ko nga, tigilan na natin ang pag-idolize. Hindi po ito pag-aartista. Yung mga pinipili po natin dito, mga pinipili natin pong mga kandidato, hindi po dapat ang dahilan lang ay pagiging idol mo. Dahil hinahangaan nyo. Huwag pong ganun. Iba po ang labanan dito dahil hindi ito pelikula. Hindi po ito movie industry. Ginagastos sa atin ng pagkalaki-laking amount, pagkalaki-laking budget, pagkatapos walang contribution na nagagawa para sa mamamayang Pilipino, para sa ating bansa. Kaya kawawa po tayo kung hindi natin pag-iigihin ang pagpili ng mga senador na to. Good example na nga po dyan si Robin Padilla na kahit anong gawin niya na pagpapakyut ay wala nangyayari dahil nga kulang siya sa kakayahan. Nakita nyo naman nung nakipagdebate kuno diyan kay Senator Pimentel, nagmukha naman siyang kawawa, nagmukhang tanga. Kumuha ng pagkarami-raming resource person, okay naman yun eh. Lahat naman ng senador kumukuha ng resource persons. Pero, yung manggaling sa kanila mismo, yung isasagot mo, spoon feeding, hindi na po tama. Wala pong hindi po makatarungan para sa mamamayang Pilipino yon. Alam mo yon, pag tinanong siya ni Pimentel, tatalikod siya, hihingi ng sagot doon sa mga resource persons niya. Isusulat sa papel at babasahin niya. Ganun po ba ang gusto nating senador? Ni hindi makatayo sa sariling paa, hindi makasagot ng diretsyo, hindi pinag-aaralan ng issue. Okay nga, sabi ko nga okay nga yung may resource person ka or resource persons. Pero, pag-aralan mo ang issue. Huwag naman spoon feeding. Yung mayat maya, pagtanong ng isang senador, pagtanong sa'yo nung kadebate mo, tatalikod ka, hihingi ka ng time out, kukunin mo yung sagot doon sa resource persons mo. Hindi po ganun ang paggamit ng resource persons. Ang resource persons, pag may mga data ka lang na hindi maalala. Pero yung isusulat nila, yung isasagot mo para sa'yo, para sabihin mo, isagot mo doon sa kadebate mo, ay hindi na po makatarungan. Huwag pong ganun ang ating gagawing pagpili ng mga senador. Lalo na ngayon, may mga kumakandidato na naman. Iniidolo rin si Robin Padilla, nandiyan si Philip Salvador. Nandiyan dyan si Willie Rebillame. Mga walang karanasan sa paggawa ng batas, walang karanasan sa pagiging public servant, wala ring kakayahan dahil iba ang background nila eh. Pagkatapos, iluluklok natin dyan sa Senado. Hindi pa pag-aaksaya ng pera yan, mga kapatid, mga kababayan. Huwag na pong ganun. Hanggat maaari,
pumili tayo ng may kakayahan at of course, yung may puso naman para makatulong talaga sa mamamayang Pilipino. Marami naman dyan. Binanggit ko na nga, nandiyan sila Heidi Mendoza, nandiyan dyan sila Congresswoman Brosas, nandiyan dyan sila Ping Lacson. Nagawa ko ng sarili kong listahan pero hindi ko na kailangang sabihin sa inyo yan. Pumili na lang kayo nung at least hindi ganitong klase na kitang-kita natin na talagang pinaglalaroan lang nila ang Senado. Sabi nga, uulitin ko nga yung sinabi ni the former Senator Miriam Defensor Santiago na hindi ito, ang eleksyon ay, ang balota sa eleksyon ay hindi listahan ng mga magnanakaw. Kasi, kung wala pong qualifications na makakaupo sa Senado, hindi ba napagnanakawan ang gobyerno? Hindi ba napagnanakawan tayo mga mamayang Pilipino? Dahil wala pong ano yan eh. Wala pong hustisya para doon sa ginagastos nating pera para sa kanila. Wala pong hustisya doon. Ginagastos natin ng pagkalaki-laking pera na wala namang qualification, walang contribution na gagawin diyan sa Senado. So, i-rundown ko po yung aking more or less yung aking mga hindi iboboto na mga senador dito sa darating na May 12 election day or May 12 election. Ganito po. Unang-una, bago tayo tumuloy, remind ko lang po, make sure na gumawa na kayo ng listahan ninyo bago kayo tumuloy doon sa mga presinto ninyo. Pangalawa, ang i-remind ko rin sa inyo ay mas maagang bumoto sana kayo or mas maaga niyong puntahan ang mga presinto ninyo para bumoto para ma-avoid ninyo yung kainitan ng araw at yung dagsa ng mga tao. At don't forget to bring your drinking water. Medyo may kainitan ng panahon at medyo makikipagsiksikan tayo. Mas maigi na po yung lagi tayong meron bit na tubig for our rehydration. Okay? So ganito po ang aking choice. Hindi pipiliin. Unang-una, hindi po ako pipili ng kandidato na obvious na pagiging pro-China. Nakita niyo naman po kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Nakita niyo naman po ang ginagawa nilang pambubuli sa atin diyan sa West Philippine Sea. Masyado tayong binabastos ng China. Kaya kung maglalagay tayo ng mga kandidato na pro-China, may paglalagyan po tayo diyan later on. Masama ang mga pinaplano nitong mga Chinese na to at hindi sila matatahimik hanggat hindi nila magagawa yung gusto nilang gawin diyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea at papunta na yan dito sa ating mainland. Kung hindi tayo mag-iingat sa paglalagay ng mga kandidato na mga pro-China. Marami po tayong mga nakitang mga kandidato na ganyan. Basically, itong mga candidates na to ay mga pro-Digong Duterte. Kasi itong si Digong Duterte openly, di ba sinasabi niya nga, may mga video na siya ay may dugong Chinese. I think yung grandfather niya, sinasabi niya, Chinese. Pinagmamalaki niya yan. At totoo naman na nakipagkaibigan talaga siya diyan kay Xi Jinping. At doon tayo lalong nagka-problema diyan sa West Philippine Sea nung panahon na nakaupo si Digong Duterte. At yung mga kapanalig niya, yung mga tao sa kampo niya, yung mga kasamahan niya na mga politicians, automatically sinusuportahan ang pro-China stance ni Digong Duterte. Kitang-kita natin yan. Even si Sara Duterte,
Ni minsan, hindi natin narinigan yan na kinokondem yung mga pinaggagawang pambubuli sa atin ng China diyan sa West Philippine Sea. May nakita na ba kayo nag-comment yan against China? Yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea? Never. Wala akong nakita. Kaya maraming nagsasabi na ito nga si Sara Duterte supported ng China. Hindi po ako may sabi niyan. Dahil nga sa kanilang ikinikilos na wala silang ginagawa or hindi sila nagkokomento doon sa pambubuli ng China sa atin, nasasabihan sila na ganyan. Na sila daw ay pinopondohan ng China. Of course, wala tayong hawak na ebidensya tungkol dyan. Kaya lang, yung ikinikilos nila ay hindi maganda para sa Pilipinas. Yun po ang ating punto rito. Ang masakit pa nito, itong China, pag gumawa ng aksyon ng Pilipinas against their action diyan sa West Philippine Sea, tayo pa ang pagsasabihan ng mga yan na tayo raw ang nanggugulo. Tayo raw ang gumagawa ng pang-agitate diyan sa West Philippine Sea. Tayo pa ang nagiging magulo pag tayo ay gumagawa ng action doon against doon sa mga ginagawa nilang actions. Hindi ba familiar sa inyo yan yung style din ni Sara Duterte? Automatic sa kanila na pag may issue na nilabanan mo, ano yan, politically motivated. Yung China, ganun din, ganun kasinungaling. May ginawa silang aksyon, lahat ng ginagawa nila dyan sa aksyon, sa West Philippine Sea, nambubunggo sila ng barko natin, nambubuli ng spray ng tubig, gumagamit ng laser. Pagkatapos niya, tayo pa masama. Lahat ng kilos nila, sila ang mabuti. Yung ginawa nating aksyon laban sa kanila, nagiging pinalalabas pa nila, may lalabas na spokesperson. Sasabihin sa kanila na ganito ang ginagawa ng Pilipinas, masama ang ginagawa ng Pilipinas, hindi tama ang ginagawa ng Pilipinas. Ganun sila. Ganun sila kasinungaling magsalita. Hindi ba style din ni yan? ng mga Duterte yan? Gagawa ng kalokohan pagkatapos, ibang tao may kasalanan. Gobyerno ang may kasalanan. Tingnan mo yang si Sara Duterte, di ba? Yung kanyang confidential funds. Wala siyang kasalanan. Ayaw niya mag-explain. Pinupolitika lang daw siya. Pinagpaplanuhan lang daw siya ng gobyerno. Dahil malakas siyang kandidato daw. Yun po ang masama sa pagiging pro-China. Marami tayong dyan. Talong-talo tayo dyan sa mga kandidatong ganyan. Ano pa po ang ayaw na ayaw kong kandidato? Yung mga tumitingin sa personality. Sino po yun? Again, uulitin ko. Itong kampo ni Duterte. Lahat halos ng mga nasa Duterte camp, ang tinitingala nila si Digong Duterte. Kaya yung issue ng pagkakahuli ni Duterte, pagkakadala sa dahig, sa ICC, minamasama nila at sinasabi nilang masama ang gobyerno at illegal ang pagkakahuli. Mga kapatid, mga kababayan, bakit pangit yung magiging tumitingin ka sa personalidad imbes na tumitingin ka dapat sa kapakanan ng mamamayang Pilipino? Dapat pro-government ka. Kung isa kang politician at lalo na kung ikaw ay nakaupo na, dapat hindi ka tumitingin sa personality. Dapat ang tinitingnan mo yung responsibilidad mo bilang isang public servant. Isipin mo, isa kang senador, pero ina-idolize mo si Digong Duterte.
Ang nagpapasweldo sa'yo, mamamayang Pilipino. And yet, pinoprotektahan mo, dinidepensahan mo palagi si Digong Duterte. Nasaan ang hustisya doon? Pasahod ka ng taong bayan, pero ang pinoprotektahan mo si Digong Duterte. Yung iyong idol. Kitang-kita po yan kay Amy Marcos. Kitang-kita po yan kay Bongo, kay Bato de la Rosa, itong naghahangad na maging senador na si Philip Salvador, at itong si Marcoleta. Lahat sila mga mga tagahanga at mga nag-idolize kay Digong Duterte. Ngayon na lang medyo tumatahimik si Marcoleta, pero halatang-halata yan mga nakaraan, talagang pro-Digong Duterte yan. Well, ang hindi nagbago ng stand talaga, na talagang pinangangalandakan niya, of course, sila Bongo, sila Bato, at sila Philip, lalong-lalo na itong si Amy Marcos. Nawala na po ng prinsipyo itong si Amy Marcos. Isa siyang Marcos, pero wala siyang tigil sa kakabatikos doon sa government na pinamumunuan ng kapatid niya. Anong klaseng senador ito? Anong klaseng kapatid ito? Samantalang, binastos yung tatay niya na sinabi ni Sara Duterte papahukay tatapon sa West Philippine Sea. Pinagtangkaan, pinagbantaan yung kapatid niya na meron ng hired killer, yung asawa, pati yung speaker, and yet hindi nagbago ng stand. Hanggang ngayon, na para bang ang prinsipyo niya at talagang very firm na sobrang masama ang gobyernong ito. Kaya hindi siya nagbabago ng stand. Talagang pro-Duterte siya. Again, mga kapatid, mga kababayan, injustice po ito sa ating mga mamamayang Pilipino. Isa kang senador, isa kang public servant, and yet, ang protection na pinapakita mo or ang iyong effort sa pagpoprotect ay nasa isang personality lang. Pinapakita mo na sobra kang panig sa isang personalidad at sobra mong pinoprotektahan ang personalidad ni Digong Duterte rather than protecting the rights of the Filipino people. Ang nagpapasahod po sa inyo ay gobyerno ng Pilipinas. Ang nagpapasahod sa inyo ay mamamayang Pilipino. Pero lahat ng pinapakita niyong pagpoprotekta ay nakatuon diyan kay Digong Duterte. Wala pong hustisya diyan. Humahanga kayo, ina-idolize nyo yung isang tao, lalong-lalo na accused sa maraming pagpatay. Napakalaki ng krimen na kanyang haharapin, yung crime against humanity. And yet, itong mga senador na to, kung makaprotekta, kung makapagsalita for Digong Duterte, ganun na lang. Nalilimutan nila na sila ay mga public servants na sumasahod galing sa ating mamamayang Pilipino. Bakit naman ang pinoprotektahan nyo si Digong Duterte? Bakit ang pinaglalaban nyo si Digong Duterte? Nalimutan nyo na dapat ang pinaglalaban nyo ay yung mamamayang Pilipino. Masyado kayong tagahanga ni Digong Duterte. Masyado kayong tumitingin sa personality. Hindi po dapat ganyan ang mga public servant natin dahil kayo ay naturingan ng public servant. Mga naturingang public servants na dapat nagsisilbi sa taong bayan. Hindi sa isang personalidad. Hindi sa isang personalidad. Ang pinagsisilbihan nyo dapat, mamamayang Pilipino. Nalilimutan nyo na yan sa sobrang paghanga nyo kay Digong Duterte. Ano pa po ang mga ayaw natin mailuklok?
Yung may mga questionable motive kung bakit tumakbo. Walang qualifications. Good example lang nga po dyan, itong si Philip Salvador. Ano ang motibo niya? Ganun na rin si Willie Rebillame. Ano ang motibo niya? Sabi niya nung una, hindi niya gagawin yan dahil hindi naman daw siya marunong nga. Wala siyang capability. Inamin niya yan before eh. Ngayon, tumakbo na bilang senador. Ngayon, sabi ko nga, ano ang kanilang motibo sa pagtakbo? Ano? Ang unang papasok sa ating mga mamamayang Pilipino, siyempre, ang sarap ng buhay nila dyan. Bossing na bossing sila pagkatapos ang laki-laki ng allowances, ang laki-laki ng sweldo, pa-easy-easy lang ang trabaho nila. Ayaw na nga mag-isip. May mga senador naman dyan na galing din sa pagiging aktor pero nag-aral. Nagsikap dahil ayaw niyang magmukhang tanga siya. Lalong-lalo na sa mga debate. Kaya lang, meron talaga dyan na hindi na talaga nag-aral. Ayaw nang mag-aral at hindi na kaya ng utak. Ngayon, nakita nila kay Robin Padilla na pag ganun-ganun lang, senador, bossing, ang dating. Actually, yung bossing na salita galing sa kanya yan. Dahil nga daw doon sa dahig, hindi siya bossing. Nung hindi siya makapasok doon sa detention center ni Digong Duterte, sabi niya nga, hindi daw siya bossing doon. So, lumalabas, dito talaga, ini-enjoy niya sa Pilipinas yung pagiging bossing niya. Kasweldo ng taong bayan, mga kapatid, mga kababayan. Ang laki-laki ng kinikita niyan, monthly. Ang laki-laki ng mga allowances niyan. At their own disposal. Wala tayong magagawa doon. Kasi niloklok natin. Ngayon, ito na nga. May gustong gumaya. Itong sila Philip Salvador, ito lang si Willie Rebillame. Merong mga ibang senador dyan nag-aral na galing sa pag-aartista at natuto at nagkaroon naman ng qualification, nagkaroon ng capability para maka-contribute. Pero kasi itong nakita natin kay Robin Padilla, hindi siya nagsisikap. Hindi siya nagsisikap. Gusto niya spoon feeding yung kanyang mga isasagot diyan sa debate. So anong ginagawa niyang batas? Pagka ganyan. Meron pa isa diyan, si Lito Lapid, hindi ba? Hindi natin nakikita sa mga Senate hearing yan. So anong ginagawa niyan? Again, yan. Mahigit 100 milyon, 90 to 100 million something. Kada taon ang inuubos natin diyan. So again, tatanong ko, ano ang motibo nitong si Philip Salvador? Ano ang motibo nitong si Willie Rebillame para magtangka na makapasok dyan sa Senado? Mag-isip po tayo mga kapatid, mga kababayan. Huwag na tayong madala sa kasikatan, huwag na tayong madala sa personality. Malaki po ang tinatapon natin pera sa mga ganitong klaseng tao. Matuto na po tayo, unti-unti natin, pagtulong-tulungan po natin ang mapatino ang ating gobyerno, ang ating Senado. Kung hindi po tayo magtutulong-tulong, habang buhay tayong magmumukhang tanga. Magmumukhang komedya ang ating Senado. Marami po dyan. Meron naman puso, may knowledge, merong kakayahan, may experience. At yung mga walang kaso, lalong-lalo na ang korupsyon. Meron naman dyan, mapagpipilian. Huwag po natin piliin yung mga dating kilala na wala namang performance. Nagkataon lang kilala sila. Huwag na po natin piliin yung ganyan. May mga kilala dyan na nasubukan na naman natin. Yung nakita natin na talagang qualified maging senador. Kaya nga itong sila Tito Soto na dati ring artista. Pero
Isipin nyo yan, ang tagal naging Senate President yan. May ibubuga. Natuto. Si Ping Lacson, naging Chief PNP. Pero nakita nyo performance yan. Meron naman tayong mga ganyan. Pero yung mga wala pong kakayahan, walang experience, at questionable ang motive na gusto lang mag-enjoy sa pagiging senador, wag na po natin iboto yan. Sayang ang pera ng taong bayan. Isa pa po na ipapakiusap ko sa inyo na sana wag natin iboto yung nagpo-promote ng political dynasty. Alam ko, mahirap pigilan itong mga tulfo na makapasok sa Senado. Pero baka naman sakali, may magawa pa tayo dyan. Isipin nyo, magiging 3 tulfo sa Senado. 100+ million tayong mga Pilipino. Bakit naman 3 tulfo ang makakaupo dyan? Bakit natin papayagan na 3 tulfo ang makakaupo dyan? Ganon din sa mga bilyar. Bakit natin papayagan na magkaroon ng 2 bilyar na naman dyan sa Senado? Ganon din sa Cayetano. Hanggang ngayon, magiging 2 pa rin ang Cayetano pag nanalo si Pia Cayetano. Wala na ba talagang mga Pilipinong matitino na pwede natin ilagay dyan? Kailangan po may mga iba't ibang personality, iba't ibang pag-iisip ang makakaupo dyan. Hindi po dynasty. Mailagay naman natin yung mga ibang may kakayahan para diverse, iba't ibang isip ang makakaupo dyan. Iba't ibang idea na manggagaling sa iba't ibang personalities. Meron pong disadvantage kasi pagka magpapamilya. Meron niyang kampihan, meron niyang pagsusuporta sa bawat isa dahil magkakapamilya sila. So, ibig sabihin, nawawala ang neutrality. Nawawala ang pagiging diverse. Nawawala yung mas maraming dapat mag-isip na dapat nating pakinabangan diyan sa Senado. Yun po ang aking mga gustong sabihin tungkol dito sa mga kandidato na ayaw ko sanang maluklok. Na pag-isipan din po ninyo. Pumili tayo kahit mga bagong pangalan. Yung hindi masyadong sikat, hindi kilala, pero tingnan natin yung background nila. Available naman po yan sa Google. Available na yan sa internet. Huwag dahil sikat lang, dahil kilala mo na, ayun na agad ang iboboto mo. Huwag pong ganun. Tayo po ang gumagastos dyan. Tayo rin po ang mahihirapan ang bansa natin kung hindi tama ang pagpili natin sa ating mga senador. Hanggang dyan na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit ang notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare na rin po para lumaki ang ating community. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat at bumoto tayo sa May 12. Sa Monday na po yan. Thank you so much at magkita-kita po tayo.